Hanap-hanap ka, dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka, dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Sa 1 Thessalonians 5:18 po, ang sabi rito, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. At sa Ephesians 5:20,
giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Ayan. Only a grateful heart can be a happy heart. Kaya po, magpasalamat tayo palagi, lalong-lalo na sa umagang ito. Sige po. At mananalangin po muna tayo bago po tayo magsimula sa lahat ng ating mga gagawin. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po again for another day na pinagkaloob niyo po sa amin. Panibagong araw, panibagong pag-asa, panibagong pagpapala na naman po, Lord, ang aming mararanasan na magmumula po sa inyo. Lord, we pray for this day, especially this day, Lord, na unang araw po ng modified ECQ. Lord, kayo po ang mag-protect sa lahat ng mga tao na nangihingi po ng protection ninyo, Lord. Iingatan niyo po kaming lahat, Lord, dito sa nangyayaring ito. At alam ko, Lord, that you are still in full control of our situation. Salamat po sa provision, salamat po sa protection, salamat po sa pagbabantay niyo po sa amin habang kami natutulog, at maraming salamat sa paggising niyo po sa aming lahat na malakas, masaya, alive and kicking. Salamat po, Lord. Wala po kaming maibabalik sa inyo kundi ang papurit pasasalamat sa araw na ito, sa gawain namin. Kayo po ang inaasahan din namin, Lord, na mangunguna. At alam ko na ang mga salita na bibitawan po namin dito sa araw na ito ay magiging pagpapala sa lahat po ng mga kapatiran namin na nakikinig. Salamat po, Lord, again. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Thank you, Lord. Okay, mga kapatid, tayo po ay babati muna. Para sa araw na ito, ang mga may birthday. Nakakatuwa naman yung mga may birthday kasi kahit na lockdown, they find ways. Parang ano lang, bangko, no? They find ways to celebrate yung araw na ibinigay sa kanila ni Lord. Okay. Ngayong araw po na to, ay birthday ni Brother Romy sa Balboro ng Cainta. Hindi si Pastor. Si Sister Clarita Pingal. Happy birthday kay Sister Clarita. At si Levi, Sister Levi's Baet, na nasa Australia ba si Sister Levi's? Canada or Australia? Anak ni Sister Sel at ni Brother Maha. Okay. At belated happy birthday din kay Sister Connie Montinola Suarez. At today ay birthday din pala ni Sister Tita ng Pangasinan. Sister Tita, happy birthday. Ay, mali. Tama. 57th wedding nakalagay eh. Birthday tapos Birthday niya tapos anniversary. Wedding anniversary 57. Okay. Thank you, Lord. Sige po. Ngayon, mag-start na po tayo, mga kapatid. Siyempre, ito na rin po yung ating mga papurit pasasalamat sa Panginoon. Ang request po natin for today ay si Sister. Ang nag-request ay si Sister Aida Garcia. Halina't purihin. Ko'y napupuri at
galing kay Sister Angel Pugay. You're all I need, my Lord. As much as I wanted you, you have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. In my life, no one loved me like you did. You even gave your life for me. You have been my greatest inspiration. You have been the greatest love of my life. Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh Jesus, you're all I need in my life. You're all I need. Now that I have you, I have everything I need. You're more than enough, more than enough, my Lord. Oh, Jesus, you're all I need. You're my Lord, my Savior, my friend. Oh Jesus, you're all I need in my life. In my life. In my life. You're all I need. Ang susunod naman pong awitin ay galing naman kay Sister Glo. Tama ba? Ay, hindi. Yung sa inyo? Ah, okay. Galing kay Sister Jasmine Castañeda. Awit ng Alagad. Sa lahat ng panahon, maglilingkod sa'yo. Sa lahat ng sandali, susundin kalooban mo. Salamat sa'yo, O Kristo, at ako'y iyong binago. Maglilingkod, maglilingkod ako sa'yo. May
Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo. Ang buhay kong ito ay alay ko sa iyo. Ano man ang mangyari sa magulong mundong ito, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo, Panginoon. Subukin man ang aking pananampalataya, kung ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya, kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman ako'y hindi tatalikod sa aking paglilingkod sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Thank you, Lord. Maglilingkod ako sa iyo. Salamat sa Diyos. Alam nyo, abangan nyo na yung mga susunod natin na para sa ating huling awitin. Ito po ay ang mga tinatawag nating 100% for Jesus. Tinawag po silang 100% ni Pastor. Okay. Meron na pong mga nagpadala sa inyo na mga sharing nila. Mas okay po yon mga kapatid kesa po sa call. Kasi nga po, hindi masyadong reliable yung internet at medyo paputol-putol po ang usapan natin pagka-call. So, may mga sharing na po tayo na nakapila, pero ilan pa lang po yon mga kapatid. I-video nyo po yung sharing ninyo at ipadala nyo po sa akin o kay Sister Tata. Ano po, mga kapatid? 5 minutes sharing lang po. Maximum na po ang 7 minutes. Marami na po kayong magagawa doon, mga kapatid, sa 7 minutes na yon. Okay? Ngayon po, pakinggan na natin ang 100% for Jesus. At ito pong awitin nila ay request po ni Sister Glo Garcia na isa ring 100%. At ito po ay awitin ni the late Brother Albert Javier ng Amerika. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. Yan. Ang mga 100%, Senior. Sister Ched to your left, Sister Linda Rial, Mami Paz, Sister Linda Salvacion, and Sister Nene Awang. Ayan. Okay. I love you, Lord Jesus. I love you,
I love you, Lord Jesus. I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus. I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument to gather more souls. I love you, Lord Jesus, because you first loved me. I love you, Lord Jesus. I love you more than gold. I offer you myself as a living sacrifice. Use me as an instrument. Use me as an instrument. Use me as an instrument to gather more souls. Use me as an instrument. Use me as an instrument. Use me as an instrument to gather more souls. Thank you, Lord. Okay. Ngayon, nakuha niyo na po kung bakit 100%? Oo. Kasi 100% commitment niyan kay Lord. Oo. Wala sa edad yan. Di ba? May mga bata pero hindi nagsiserve sila. Seniors pero 100% pa rin. Di ba parang si Caleb sabi, are there more lands to conquer? Ganyan yung mga seniors natin dito. Okay. Thank you, Lord, sa mga request po ninyo. At yun po yung mga awitin natin for today. Ngayon, dako po tayo sa ating sharing. Ang ating po mga sharers ay galing pa sa malayong lugar. Sila po ay galing ng Australia. Oo. Pakinggan natin ang sharing ni Brother Tom and Sister Mayet Maguire. From Australia, we are here to share our thoughts and prayers with you in this time of COVID-19 virus. What can we say? We're stuck at home most of the time. We're both still working, so we're very lucky. But a lot of people are out of work, so we pray for them. We pray for people who are sick. We pray for my auntie who's 90 and in a nursing home in Geelong who can't receive visitors from our part of the world. I wanted to go and visit my sister in Perth because my goddaughter, my niece, is 30 years old yesterday. Happy birthday, Bridget, by the way. But we can't do that. So there's restrictions on all sorts of things. I did have a temperature 2 weeks ago and I took 2 days off work and then had a COVID test. Thanks to the Lord God, it was negative. So that's one of us who's had the test. They do stick a small bottle brush up your nose. It's quite alarming, but that's the price for keeping your health. God bless you all. We hope you get through this with all the terrible things that happen in the Philippines. We hope you all get better. We hope for better times
after this terrible epidemic is over. We hope that it will end soon. So thank you. Good morning sa ating lahat sa Comfy Family. Ako yung husband ko ang kasama ko kanina nag-share, so maghahati kami sa 5 minutes. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa ating lahat. Basahin ko lang yung words sa Galatians 6:9. Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi talagang buhay na buhay ang mga salitang ito sa pamilya namin. Kasi nga, ang kapatid ko si Sister Lisa at saka si Brother Louie. So, tsaka yung may isa pa akong kapatid si Brother Gary na siyang nakatira doon sa may Mandaluyong. So, i-share ko lang kung paano kami napunta kay Lord. Kasi, nung siguro that was mga late 1980s siguro yun or early 1990s, nagkaroon ng prayer meeting sa Mandaluyong. At isa yung bahay namin sa naging unang prayer meeting sa Mandaluyong. Ngayon, nung naging very active kaming pamilya, apat kami magkakapatid, ako, si Lisa, tsaka si Kambal. Nung kami, nag-uumpisa pa lang, everyone, akala ng lahat, kasama na ako ang mag full time. Yun ang tuwing kami makikita nila Brother Joe Marie tsaka Sister Lucine, yun ang lagi nilang sinasabi sa akin na akala nila ako. Pero ang natuloy na mag full time si Lisa tsaka yung si Kambal. Pero alam nyo, talagang masasabi ko na iba talaga ang plano ni Lord. Kasi ang nangyari, ako ang naiwan na maging breadwinner ng family dahil panganay nga ako. Kaya natutuwa naman ako dahil tayo naman kahit na ang plano ni Lord hindi natin alam eh. All the while akala ko din yun parang at that time talagang maano kami sa prayer meeting ganon. Pero iba pala ang pamamaraan ni Lord kasi ang nangyari nga, ako ang naging breadwinner pagkatapos naiwan sa akin ng parents ko. Sa tulong ni Lord, sa blessing na binigay ni Lord, na naging asawa ko nga si Tom, nagkaroon kami ng isang anak, si Kathleen. Kaya nung time na yon, nag-aaral yung mga pamangking ko. Yun ang parang naging heart's desire ko na makatulong na makatapos yung mga pamangking ko. Sa awa ng Diyos, binigyan din ng wisdom ni Lord ang asawa ko na talagang yun ang dapat namin gawin kasi iisa lang naman nga din daw ang anak namin. Kaya ako, sa tulong ni Lord at sa talagang napagsikapan naming lahat na makatapos yung mga pamangking ko. At natutuwa naman ako dahil nakatapos sila ng pag-aaral. Ngayon, nung time na mag-uni naman ng anak ko dito sa Sydney, alam niyo, iba talagang ibinibigay ni Lord. Kung ano ang itinanim mo, yun din ang ibabalik ni Lord sa'yo. Kasi nagpaaral nga ako. Ngayon naman, nung anak ko naman,
wala akong naging scholar sa university dito, pagkatapos wala akong binayaran. Kaya $238 lang yata yung binayaran ko. Kaya kung ano yung ang itinanim ko na pag-aaral sa pagtulong sa pag-aaral ng mga pamangkin ko, iyon din ang ibinilek ni Lord sa akin. Kaya na wala akong binabayaran na kahit ano kay Kathleen. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi totoo yung sinasabi niya na huwag kang manghinawa sa pagtulong sa iba kasi ibabalik na ni Lord John kung ano ang itinanim mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sa mga biyayang ipinagkakaloob niya sa amin. At ngayon nga, sa kalakasan, lalo na ngayon na medyo delikado ang panahon, pero nandun pa rin ang paggabay ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon at magandang umaga sa inyong lahat. At ang masasabi ko lang ay, huwag tayong manghinawa sa pagtulong sa iba. So, thank you, Lord. From us. Yan po yung ating mga kapatid na nasa Australia, si Ate Mayet. So, yung kay Brother Tom, thank you, Lord. Negative yung kanyang COVID test. Ano po? Alam niyo si Ate Mayet, nung isa po yan sa mga maagang naglalagin kahit nasa malayong lugar. Nung isang beses, nag-message siya sa akin. Sabi niya, ang ginagawa raw po niya, dahil nga lockdown, pumunta daw siya dun sa kanilang sa parang pinaka-balcony nila ng bahay. Doon daw po siya nakikinig nung ating live streaming. Tapos, nung kumakanta yung mga kapatid natin, meron daw mga kapitbahay sila na dumaan sa kalye. Hindi to mga Pilipino. Alam nyo, sabi daw nung mga dumaan na mga kapitbahay, sabi niya, tinanong daw siya kung anong music yung pinakikinggan niya. Sabi daw sa kanya, ang ganda naman, in English yun Sabi raw, ang ganda naman daw po ng mga kanta na pinakikinggan niya. Tinanong niya kung ano daw pong klase yun. So, sa mga gano'n, nakaka-minister tayo. Tapos yung mga ibang kapatiran natin, thank you Lord si Sister Perla, na nag-ano siya sa akin kahapon, nag-friend request. Tapos, nung kinonfirm ko yung friend request niya, nakita daw po nung mga kapatid din niya sa Swiss ba? Tsaka dito din sa may Paranaque na kung ano yung ating live streaming at natuwa daw po yung mga kapatid niya. Kaya thank you Lord po mga kapatid dahil sinishare niyo po yung ating live streaming. In that way po, we are evangelizing people, reaching people na hindi po natin marireach kung hindi nag-lockdown. Ayan, kaya thank you Ate Mayet and Brother Tom para po dun sa sharing ninyo. And Ate Mayet pala po is a survivor of breast cancer. Ayan, thank you Lord. Ngayong umaga po, kasama natin ang Belmonte family. Isa po itong si Sister Joy sa mga prolific sa comfy. Prolific, fruitful. Kasi tayo sila ni Sister Venus sa pinakamaraming anak sa comfy. Oo. Kaya lang, wala lahat ngayon, Brother Louie. Isa lang. Si Brother Louie. Kamusta? Oo. Good morning po. Good morning, Jesus. Si Gary. Si Gary. Sino mas matanda sa inyo? Ako po. 3 minutes. 3 oras minutes. lang. Meron ako dito. Oras lang. 3 minutes lang. 3 minutes. Oo. Ayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Natutuwa ako kay Lord dahil iba talaga gumawa ang Diyos sa ginawa ng ate ko sa kanyang buhay. Talagang konting sharing lang po. Yung nalaman kong nagkaroon ng breast cancer, talaga nag-alala ako. Kasi nakarating po ako doon. Iba talaga yung magpapray ka talaga. Kasi yung pumunta po ko sa Australia 2009, 3 months ako doon. Iba talaga klaseng gumawa ang Diyos. Himala talaga na nakarating po ako doon. So, nangyari po sa ate ko, pinag-pray ko talaga nang muli ko sa Pilipinas. Pero alam ko magaling na siya. Amen. 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 Hallelujah. O, bati muna yung mga anak. Si si pinakabunso.
Sige. Batiin mo sila. Tingin ka doon. Hawak ka yuyuk ko. Ayan. Yan. Hi, hello. Gusto niyo siya magsalita? Sino susunod? Hindi, gusto niyo magsalita si Tomas. Kasi nahihiya siya. Para mapagsalita mo yan, Brother Tomas. Bakit ikaw pag nagbabasketball, ang layo mong tumira? Steph Curry. Stephen Curry. O, kita nyo, nagsalita. Favorite mo ba si Stephen Curry? Opo. Kaya pala, sabi ko, Tomas, ang layo-layo mo tumira. Ba't lagi ka tumitira? Pero, Hindi ko rin po kaya. Hindi, nakita kita. Lakas mo maglaro eh. Sa mga susunod na araw, dadaigin mo na yung kuya mo. Sige, again, so, kamustahin mo na sila, yung mga kalaro mo. Stop. Kita nyo, nagsalita eh. Sabi ko sa inyo eh. Si Jolly, alam mo si Jolly? Mga kapatid, para sa kaalaman nyo, ito, lumalaban ng piso-piso. Alam nyo yung piso-piso? Alam mo yung piso-piso? Hindi. Sige, saka na lang nyo malalaman. Kasi ito, parang si Chinchin. Kung naalala nyo si Chinchin, na anak ni Banji, na kapatid ko, mahilig sa basketball. Nako, magaling mag-basketball niya. Sumasama na yung piso-piso, yung nagano'ng piso. Yun yung piso-piso. Parang hindi na yata piso-piso ngayon yun. Ano na? Yung dati pa yata yung piso-piso. Di ba Nawawala yun. pagka, ano ba yan, New Year, may pa-contest si Tony. Yung una lagi sumasali. Kamustahin mo naman yung mga... Hello po, good morning po. Hello po. Wala ka na daw, babatiin. Hello, sana nanonood ka. Yun na pala eh. Ito naman si David. Si David, nung maliit to, ang tawag ko rito, kangkarot. Napaka-active nito, di ba? Tapos, ang dami-dami pong sinusubukan nito na mga delikado. Ayan, David. Hello po, good morning Jesus po. Bati ka din. Hello po sa mga youth, sa CSM youth po. Most especially dyan sa mga tiga Bulacan. Hello po. Ano daw? Hindi ko masyadong nadinig eh. Meron akong alam sa kanila eh. Anong tawag sa atin dito sa Kompi? Yung pinakyaw. Ano yung pinakyaw? Oo. Puro taga Bulacan. Okay, hindi nila alam yung pinakyaw. Okay. Sige, meron akong tanong. Kahit sino sa mga bata ang pwedeng sumagot nito. Okay? Was there ever a time na parang niresent ninyo yung pagiging full-time ng parents nyo? Niresent in a way na minsan, madalas, hindi nyo sila nakakasama, o kaya minsan meron kayong gusto na hindi maibigay. Meron bang time na ganon? Yung totoo lang na may time ba na gano'n na para bang I wish hindi naging worker ang mga parents ko? May gano'n ba, Jolly? Sa akin po wala naman. Kasi napoprovide naman po lahat. Diba? Tapos di naman po nagkukulang sa amin si Lord. Just, thank you Lord din kasi hindi kami pinalaking maluho. Hindi kami pinalaking nagbe-base sa mga material na bagay sa mundo. Tapos, tsaka yun, thank you Lord din po kasi, ayun nga po, kahit worker si na mami, hindi po namin naranasan na yung magutom talaga sa isang araw na hindi kumakain. Tsaka, ayun, thank you Lord po doon. Ayan. O sige, kay David ko na ito. Anong tanong? Hindi, iba naman tanong sa'yo. Ang tanong sa'yo, anong naging impact ng pagiging worker ng parents sa paglaki mo? Anong naging sa'yo nito na anak ako ng worker? Kaya, ano yung naging impact sa'yo nun habang lumalaki ka? Siguro po yung one thing lang po. Kasi lagi po sinasabi sa akin ni Mami, pag may hihingin ako sa kanya, if ever, kunyari, mag-aanap ako ng work, huwag ka sa akin humingi. Kay Lord ka humingi. Yun. So,
Isa yon sa na maging dependent kay Lord. Yung kinaibahan ko dun sa mga kaibigan ko, parang pagkakaiba namin is yung to have a thankful heart. Why? Kasi sabihin na natin, being them as a full-time worker, hindi po siya madali. Kumbaga parang may mga setbacks, mga ganun, may mga problema talagang darating. Even sa family namin, alam naman to nila mami na parang medyo nagtatampo ko sa nila nung kabataan ko, parang ganun. Pero Nagtatampo dahil... hindi po kasi, ako po kasi, di ba, as I grow old, makulit po talaga akong bata. Oo nga. Medyo, kung Di wala po naman. akong ADHD, mga kapatid po. Di naman? Mga Ano lang ganun po po, siya, wala po akong maligalig talaga ADHD, siya. wala po. Wala. Active lang Sadyang siya. makulit lang po talaga ako. So, simula nun, paglaki ko nung kabataan, medyo, nung dumating nga yung kapatid kong bunso, medyo nagtampo ako ng onte. Parang gano'n. Yung pala. Pero alam nila yon. Alam nila yon na parang... Nagselos? Di naman po nagselos. Parang Dapat ikaw ako yung lang bunso. po na kailangan ko mag-matured. Parang ganun po. Okay. So, yun po yung pinagkaiba na dun sa mga friends ko sa labas na ako po kasi, lalo na ngayon, hindi, sabi po kasi, kilala po kasi itong compound natin dun sa UC po, dun po sa pinag-aralan ko. Yan si David, mayaman yan. May sariling basketball court yan sa loob ng compound. Sabi ko, di po sa akin yun. Sabi ko dun sa klase ko, hindi sa amin yun. Sa church namin, kay Lord yun. Tapos, yun, ganun. Sinasabi ko sa kanila, talagang si Lord lang talaga yung nag-provide. Tapos, yun nga, thankful ako kasi mangilan-ngilan lamang ang nabibigyan ng pagkakataon na may magpo-provide. Tapos, ako po, i-share ko na rin po, nakasakay po ako ng cruise for 7 days. Wow. Required po siya sa school. Bale, yun po yung, kaya meron po akong thankful heart, kagaya po ng... Parang Japan ata, nagpunta rin kayo? Japan, Taiwan. Tour All po. expenses paid Opo. by the Lord Amen. through your... Tita Mayat po. and also the kuya. Si kuya po, lang po yun, nag-chip in lang po siya ng... Kahit no. ng yen. Yung chipin na yun, malaki yun. Sorry. Ayun po. Yung first trip namin as a family is sa Hong Kong. Wow. So, all expenses paid sa Hong Kong, si kuyang nagbayad. So, yun. Kaya sabi ko, ano pang hahanapin mo? Sa Diyos mo lang hahanapin. Sa Japan ba? Sa Japan, malamig? Po. Ayun, sa Japan naman po, this year lang po, nung January, si tita po yung nagbayad. Sa Japan ba, maraming Hapon? Opo. Marami po. Okay. Yun po. Ayan. Kay Tomas naman, yung sinabi ni Kuya kanina na kapag may gusto kang mabili o may gusto ka, ang sasabihin sa iyo ng mami o ng daddy mo, huwag ka sa akin humingi kay Lord. Ano ang naging impact sa'yo no? Na, ano ba yan? Sa'yo ako humingi. Kay Lord mo ko tinuturo. Naging ganun ka ba? O natutunan mo na rin talaga? Hindi po. Anong hindi? Natutunan ko na po. Natutunan na. Kailangan ko lang po hintay. Kailangan maghintay. Okay. Paborito ko to dahil ang dami kong paborito pero nagulat lang ako, marunong mag-gitara pala. Biglang-bigla na lang nakita ko, uy, nagigitara ka? Palagay ko kaya ka nagigitara, andun yung sino yun? Yung magaling mag-basketball na sister? Wala, baby pa yan. Wala pa Baby siyang pa crush. yan, oo. Oo. Hindi, ang ibig ko sabihin, yun yung grupo nyo na sabi kong buuin mo nung nakita ko kayo sa garden. Yung tapos na yung kainan, tapos may boses palang kumanta. Yung sinasabi mo, atin niya yun. Oo nga, ikaw ang nagigitara, si JB. Sino pa yung isa? Si EJ po. Oo, di ba sabi ko, uy, gawin yung kumanta kayo, tapos kumanta kayo ng linggo. Ano pangalan nun? Atin niya yun, Beb. Hindi, yung ang grupo na yun. Ate tawag Oo. niya. Ang paborito mo, guitar o bass? Gitara po. Gitara, okay. Sino ba yung may paborito ng bass? Sa mga bata? Ikaw din yun.
Di ba nagbe-bass ka rin? Oo. Biro mo, dinaig mo pa si Brother Louie. Si Brother Louie, alam ko, nagigitara ka eh. Di ba, Beb? Oo. Punta muna ako kay Sister Joy. Oo nga pala. Kasali sila, Beb. Si Sister Joy, si Pastor makakalimutin, ano? Bakit? Kasi naalala ko, si Sister Joy, magkakasabay kasi kami nila Sister Joy, nila Sister Lisa. Lisa P. Oo. Teka muna, baka mamaya sa iba na naman tayo pumunta. Hindi, Kay hindi. Sister Joy, ha? Hindi, Okay, oo. Sister Joy. Huwag kang mag-alala. Totoo yun, chaperon natin sila. Tatlo sila noon, Beb. Si Sister Joy, si Connie, at saka si Lisa. Na kapag magde-date tayo, kailangan kasama silang tatlo. Sige na Nakalimutan mo na? Hindi, bakit? Ba't sinasama sila? Kaya malaki gastos mo sa akin eh, dahil 4 kami. Kasi ayoko sumama sa iyong mag-isa. Natatakot ka ba na? Hindi. So, Sister Joy, halos tayo. No? Anong year ka nag-full-time? Nung pumirma ako 1987. 87? Oo. Magkakasabay tayo eh, di ba? 87. Pero, 87 ka nag-full-time. Pero anong year ka naka-attend sa Comfy bago ka nag-full-time? 1981. Ay, ang tagal na. 81? Sister Nene. Okay. Naka-attend ako dahil in-invite ako ni Sister Nene sa Mirador. Yung Concert for a Cause. Okay. Sino ang nung una po kasi, 3 silang full-time eh. Si Brother Arnold, si Sister Janina, at saka si Sister Joy. Sino yung naunang nag-full-time sa inyong 3? Sino nauna, Arnold? Si Arnold unang pumirma. Si Arnold. Ako kasi ayaw kong pumirma. Pero yung pagpirma ng full-time, nauna si Arnold. Pero nauna kang umattend. Yes. Anong nag-hold naman sa'yo? Bakit di ka pumirma agad nun? Yun nga, yung bunso namin sa babae, kailangan kong pag-aralin. Tapos, takasera kasi ako kay Lord eh. Takbo ako ng takbo. Takbo. Ayaw kong pahuli. Para ka rin si, Jonah? Hindi, inutusan naman pala yun si Jonah. Sige. Oo. So, 87. Tapos, nung napunta ka kay Lord, ano ang naging life verse mo? Haba kaya hindi ko na-memorize. Psalm 139. Mahaba eh. Oo, mahaba. Basta ang nun ay God's complete knowledge and care. Yun. Binigay sa akin ni Lord John High School ako. Hindi ko pa nga alam ang Bible. Pero yung verse na yon nag-caught ng aking attention. Kaya, kinat ko siya, nilagay ko dun sa aking notebook. And yun, all throughout, yun yung laging binabasa-basa ko. Yan. Buti na lang may kanta tayo doon dito. Kaya medyo, May kanta tayo doon. Ano yung kanta natin? Kantahin natin. Kantahin mo nga, kayong dalawa ni Sister Ria. Teka muna, gusto mo basahin ko lang? Basahin ko dahil mahaba ka mo. Hanggang ilang verse yung binigay sa'yo? Hanggang 18 po. 1 to 18. 24, 1 to 18 daw eh. 1 to 18. So, yung kakantahin mo ba yung verses? Hindi ka, sabi mo, mga kapatid, itong Psalms 139, 1 hanggang 24, palagay ko hanggang 5 kanta meron tayo. Oo, kaya napakayaman. So, binigay sa iyo yung mga unang talata hanggang 18. So, basahin ko sa atin, ha? Mahalaga to. O Lord, you have searched me and know me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thought afar off. You comprehend my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word on my tongue, but behold, O Lord, you know it altogether. And tama ka nga, ito yung, it speaks about the all-knowing, all-seeing, all-powerful God na knowledgeable sila, ang ating Panginoon Diyos sa atin. And this is a good news and a bad news. Maybe later on, malalaman nyo. So, sister, ano yung pinaka
impression ni Lord sa iyo? Why such 139 of Psalms? Yun nga, na-amaze ako sa kanya nung nabasa ko dito na sobra yung yung knowledge ni Lord sa atin. Tapos ganun din, sobra din yung pag-care niya sa atin. Kaya parang 'di ba, kung kabataan natin naghahanap tayo ng magmamahal sa atin, tsaka mag-care sa atin, natagpuan ko kay Lord. Ayun. Sabi nga dito, kahit daw pumunta ka, Kahit sabi mo nga, saan. kahit saan, nandun si Lord, Yes. kahit para bagang nasa, Unlimited po siya. pumunta ka sa far east, Yes. west, south, maski nga sa depths of the sea, andun Yes nata po. yan eh. Yeah. Meron diyang So, kanta. ang dami. Ano yung kanta dyan? Where could I go from your spirit? How could I hide from your eyes? Sino kumanta niyan? Why would I wonder? Ha? Okay, hindi ko matandaan. Hindi ba si Twyla Paris? Hindi. From Hindi, oo. Yeah. Eh, sabi niya meron daw kanta. Meron ka bang? yung Yung you created Ano? part of you me. created every Ah, part. oo. Sige nga. O, tayo. Kung tayo. Sige, 4. O, lahat tayo. You created every part of me. A cappella. Ready? Go. You created every part of me. You put me together in my mother's womb. I praise you because you are to be feared. All you do is strange and wonderful. I know it with all my heart. Listen to this. When my bones were being formed, carefully put together in my mother's womb. When I was growing there in secret, you knew that I was there. You saw me before I was born. Nakita nyo? Grabe to na God is involved sa conception pa lang. Ano? Ang yaman nito, it speaks about the sanctity of life. Kaya walang abortion, mga kapatid, ha? Kasi sa conception pa lamang, God is involved. Grabe, ang laman nito, ang daming kanta. Oo, Ben. So, Sister Joy, ano ang unang naging gawain mo kay Lord nung nag-full-time ka? Kasi parang naalala ko, nagpapalit-palitan tayo noon. Si Lisa unang nagmimimyo, tapos napunta sa akin yon. Napunta ba kayo sa children's ministry? Oo, napunta rin kami sa children's ministry noon, di ba? Daycare pa ang Daycare. tawag natin noon. Daycare po. Pero ano unang naging, trabaho mo sa Comfy? Nagsusort out ng sobre ng covenant kasi iniipon namin yung nakabox. And then sa tabi ni Sister Evelyn ang table ko, nagtototal ng ng libro. And then naging assistant cashier din ako. Nagagawa ng resibo, ino-overnight ko yun sa kwarto. Hanggat hindi tapos, hindi pwede mag-outreach. Pwede ko ba siyang tanungin ng personal question? Okay. Can ask your mother a personal question? Okay. Would that be okay to everyone? Yes. Oh, yeah. Sabi ko sa'yo, pag ako kumausap dyan, nagsasalita yan. Kami lang dalawa yan, nagkakaintindihan. Paano mo namang nasulyapan si Brother Louie? O paano nagkaroon ng spark? Paano ba kayong paano mo ba siya nagustuhan? No? Saan ba kayo nagkita? Ano ba yung circumstances behind? Nasa choir siya noon. Nasa choir ng Comfy choir. Tapos nasa office ako, ayun. So, Comfy choir, ha? Comfy choir sila. Si Sister Janina yung kanila. bilog. Ano. Okay, tuloy tayo. Ayun, 1988 yun, Makulet. Yun. Tapos, So, nainganyo ka sa kanyang boses? no. No. Okay, kasi choir ka mo. O, sige. So po, Tuloy. Ayun, he's 7 years younger, kaya hindi ako attracted. Ilan? 7 years. Kami, ilan tayo? 7 years. 13. Huwag naman. Tuloy. So, mas matanda ako kay Sister Ria. Kasi ikaw naman mas matanda kay Brother Louie. Yes. Doon muna tayo sa umpisa. Paano mo siya? So, nakita mo sa choir. Tapos parang merong ting,
No, Ganon? Ano, hindi. wala. Ano? Oo. Naka-receive muna ako ng word kay Lord. Sabi okay. niya, dun sa, nilista Sige. Sa John 16:20-24, noong 1988, sabi doon, "The Father will give you whatever you ask of Him in my name. Until now, you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive so that your happiness may be complete." So sabi ko, Lord, kumpleto na naman ako kasi ang focus ko talaga mag-serve kay Lord. Actually, nandun din kami sa 6 years na bawal mag-asawa. Kaya walang magkukot ng attention sa opposite sex kasi nga ang focus namin mag-serve kay Lord. Ayan. Binigay ni Lord ito. Sabi ko ngayon, nagtanong ako, Lord, ano bang will mo sa life ko? Ako ba'y single blessedness o mag-aasawa? Ito nga, binigay naman niya sa akin ay Jeremiah 29 verse 6, "Marry and have children." So may assurance na, mag-aasawa pala ako. Yun yung sinasabi ko sa mga anak ko na kailangan bawat galaw nila may word of God, may guidance. So, tapos may assurance din na magkakaanak. Kasi na ako noon, magte-30. Early 30s na ako noon. So, syempre, yun na yung magiging fear mo noon. Kaya, ayun, marry and have children. Tapos, sabi ko, malapit na matapos ang 6 years noon. Sabi ko, sino? Pakita mo naman sa akin sa dream. Sino daw Kasi syempre, meron iba, no? Si Louie ang pinakita sa'yo. Oo. Ang interrupt lang ako, mabilis lang mga kapatid. Para sa mga comfy family na gustong mag-asawa o mag-aasawa o ready na, stable na, spiritually, psychologically, emotionally, and of course, financially, by God's grace, kailangan may word, Opo. Mahalaga. Mahalaga. Kaya nga pala maraming mga brothers ngayon ang sinasabi, may word ako Ikaw daw magiging girlfriend ko. Kaya lang, minsan, ang dami nyo naman pinagsasabihan na may Lahat word. may word. Wag. Hindi pwedeng lumusot kay Lord yan. Sa'yo din. Saka na muna yung sa kanya. Meron pala kayong pagkakahawig, Oo. O tapos, siya na lang muna. Wag na kami. Oo. Sister Joy, si Brother Louie na ang pinakita sa panaginip. Sabi ko, Lord, bakit? Ano yung bakit? So, bakit may question mark? Yeah. Kasi ayaw mo nun dahil nga bata siya, bukod pa doon. Tapos, talaga opposite. Ano? Opposite. Hindi yung katulad ng magnet. Hindi kami the same. Hindi. Nagre-repel. Oo. Ayun. Kasi, yun nga. Siyempre, yun. Alam nyo na yun, di ba? Pareho rin. Ayaw din sa akin. Tapos yung pinakita, sabi mo, bakit? Lord, bakit? Siyempre, nagdadabog ako kay Lord. Lagot ka kay Lord? Okay. Hindi po. Di ganun ang umpisa. Ano nagbago? Binigay niya tong word na to. Talaga si Lord, grabe. Gali, sa Isaiah 32 verse 2 to 3, sabi ko, bakit siya, Lord? Hindi siya yung, tutuusin yung nahanap mong ideal man. Sabi niya dito, He will be like a shelter from the wind and a peace to hide from storms. He will not be impatient any longer, but He will act with understanding and will say what He mean. Ibig sabihin, truthful. Kung ano yung gusto niya sabihin, sasabihin niya. Ganon nga siya. Kahit masaktan ka, kahit ano sasabihin niya sa'yo, kung ano nararamdaman niya. Pwede bang siya naman para may depensa? Sige. Ma'am yan. Hindi, marami pa word Ang dami palang word na binigay. Yung word sa'yo, yung pinasa mo parang you are the wind beneath my wings. Actually, nagle-ledger kasi ako ng mga events sa life ko. Buhat noon. Mahilig talaga akong magsulat, kaya nga nandun ako sa special project, nasa newsletter. Ayun. Basta behind the scene ako. Ayan. Tapos, sabi ko, Lord, ano naman ibang-iba kasi. Hirap kausap. Binigyan na naman niya ako ng word. Talaga si Lord, kakampi niya Hindi niya, Sabi niya, kasi noon nahawak ko good news. Binigyan niya ako sa Sirach 42:24-25. All things are in pairs, each the opposite of the other. But nothing the Lord made is incomplete.
everything completes the goodness of something else. Ayun. So, completion, kung ano yung wala sa kanya, pupunan ko. Kung ano yung wala sa akin, kasi matatakot din ako, siya yung matapang. Ayun. Kaya, salamat sa ating Panginoon. Kami naman. Kayo naman. Sino nanligaw? Sister Joy daw. Okay, next question. Next question. Paano ba nangyari? Yung panahon na yun, 1985. 1985. 1985, nag-umpisa ang prayer meeting sa amin. Ano pangalan ng prayer meeting nyo? Hulo prayer group. Hindi Barangka? Ay, hindi Barangka po. Iba po Hulo. yun. Kay Brother Nick Bernardo pa yun. Sige, yung ikukunin ko lang, so, pwede ba wag muna yung paano kayo nagkakilala? Prayer meeting muna, paano ka tinawag ni Lord? Tapos tsaka na muna siya. Dahil sa'yo, 1985. Tapos 1987 siya pumunta. Tapos kinasal kayo, 91. O, dun muna tayo sa Hulo Prayer Group. Okay, so sa Hulo Prayer Group, nag-umpisa po kami doon. Ang pumunta po sa amin doon ay Sister Lucing Donato. Siya po ang nagpakilala sa amin sa Compi mismo. Although ako taong simbahan po ako kasi Diligent Mary po ako, tapos sacristan pa ako ng Holy Cross dati. Nang nakilala ko si Tulusing, dumating yung pagkakataon, nagkaroon na po ng prayer meeting sa amin. Ang naging assign sa amin ni Mr. si Brother Joe Marie Di Palio. Yung panahon na yon, hindi po ako marunong kumanta. Na-guide lang ako doon sa mentor ko, si Brother Joe Marie. Kasi mahilig siyang kumanta. Parati siyang kasama ko sa prayer meeting. At naging matagal po kami magkasama sa prayer meeting. Sinabihan ako na mag-aral ka mag-gitara. Okay. Doon mismo nagsimula yung desire ko mag-aral ng gitara. Kahit hindi ako masyadong professional, pero yung desire ko, nagkaroon ng bunga. Sabi nga sa Psalms 37 verse 4, seek you happiness the Lord, they will give you the desire of your heart. So nagsimula yun. Yung Tulusing yung naging kasama ko sa Pulilan. Bulacan. Naging prayer meeting namin din tuwing Sabado. Sa Barangka na yung group extend. Extension. Pulilan muna bago napunta ng Barangka. Pulilan muna. Isa lang, saan pumasok sa buhay mo si Brother Raul Masindo? Si Brother Raul Masindo ay pinsan ko po sa nanay. Okay. Si Brother Raul Masindo, ano yan parang tahimik na tahimik, ano? Tahimik po yun. Pero naglalaro din ng basketball yun. Naglalaro po. Ngayon, pastor na siya ngayon. Si? Brother Raul Masindo. Batiin mo. Okay. Good morning, Pastor Raul. Raul Masindo. Raul Masindo. Meron pang isa yung Oscar ba yun? Oscar? Hindi, nakalimutan ko na. Yung kasama ni Sister Lucing. Sige, saka na muna yun. Kay Raul Masindo muna. Doon po nagsimula, magkakasama na po kami sa prayer meeting. Patapos si Ate Lisa, napunta na po kami sa prayer meeting. Ang pong natatandaan ko, pag morning devotion, 4:00 pa naman din araw. 2:00 pa lang, gising na ako. Umati na kami ng morning devotion, pumunta kami rito. Diyan sa Sukat, meron pang Wendy's dati. Merong? Wendy's. Ay, nako, very memorable yung Wendy's na yan. Memories talaga sa akin. Ano memory mo sa Wendy's? Salad. Okay, sino ang pinakamagaling magsalansan ng salad kaya nagsarado ang Wendy's? Sino pinakamagaling magsalansan ng salad? Hindi, alam ko si Jojo Sino? Si Jojo lang po. Joe Marie. Hindi, si Jojo. Hindi nyo alam. Gusto nyong malaman kung sino. Tinalo sila lahat ni Brother Larry Castillo. Alam niyo kung bakit? Kita nyo. Si Brother Larry Castillo, kasi doon sa salad na iibigyan ka ng maliit na ganon. Kaso merong mga crackers. Ang ginawa niya, gumawa ng bakod. Kaya bawat bakod, kaya yung ganon, pagka dumarating na after ng Bible study, diretso tayo doon sa Wendy's, kasama ka rin pala noon. Hindi pa masyado. Kaya nagsara. Yung sa Sukat yun nun Hindi nagsara, biro lang. Yung sa Sukat. Tuwang-tuwa sila pag dumarating na kami. Natutuwa ba talaga?
Kasi Hindi nauubos kasi gabi na natin. yun eh. Pag hindi naubos yun, mapapanis na. Tatapon Oo. na. Tuloy na muna yung Wendy's. Oh. So- Ang saya nung panahon na yun. Oo. So, panahon na yun, napakasaya ho. Kasama po si Tulising, marami po kami taga-Hulo, umaabot kami ng Hulo prayer group. Yung panahon na yun, umaabot kami ng 30 sa bahay. Bahay ni sister. Bahay po namin. Ay, kwento mo naman yung milagro sa bahay nyo. Na-assign ako doon ng mga hindi naman matagal. Alam ko, yung bahay nyo tabi ng malaking kanal. Okay, dati pong open canal ngayon. Malaking kanal. Pero ngayon, ano nang value ng blessing nyo doon? Yung dati pong bahay namin, talagang Ay, may karinderya sa harapan. karinderya. Oo, naalala ko. Yeah. Libre doon ng worker. Yan. Yun. Tama ba ako? Naalala ko yun. Oo, yun, naalala mo na. Oo. Yung dumating ang worker, doon po kumakain ng Yes, worker. Si Brother John, Tas tabi- lahat ng worker. Open canal doon. Nakakatuwa sa Panginoon, buhay pa si nanay noon, sobrang nagustuhan yung luto ng nanay ko. Gusto niya magpakain talaga. Nagpakain. Kahit na marami siyang Uy, hindi nyo alam ginagawa. yun. Lagi kami kumakain doon. Nagpapakain si nanay doon. At natutuwa nga yung nanay kapag dumating ang worker talaga doon. Kasi bago magpumunta sa mga prayer meeting, tanghali, halimbawa malapit sa DAP, doon muna dumadaan bago Tama, pumunta. magkasunod yun eh. Magkasunod Sa bahay yun. nyo, tsaka DAP. Oo. So, doon nagsimula, umabot ko ng 30. Pero, yung nangyayari mga ilang years na, nagkanya-kanya na kami. Pero nakakatuwa, yung mga iba naman nagpatuloy sa simbahan. Okay. Kami lang po na naalis sa simbahan dahil nagdesisyon kami Amen. sa Compi. Although ang dami pati ko sa amin pamilya, kami ng nanay ko, pero nagdesisyon kami. Ang na sumama sa Compi dahil nakita namin pagbabago ng nanay ko. Kasi pag nagpe-pray meeting ko, pag kasama ko si Brother Joe, alam ko kasama si Brother Joe o si Tulising, pagkatapos ng prayer meetings, nagkaroon pa ng prayer meeting sa Holy Cross, nagkaroon ng isang beses. So, pag uwi namin, ang nanay ko, hindi pa active noon. Nagsusugal pa yun. Yung panahon na yun. So, yung oras na yun, doon akong, Pero binago, sabi Binago. mo. Kaya nag-decide ka. nag-decide na ako na, Lord, baguhin mo na yung mga gulang ko, maglilingkod ako sa iyo. Pero hindi ko alam kung paano. Okay. So, ang nangyari po yun, nakita ko yung pagbabago ng nanay ko. At first time namin, ang nakakatuwa nun, nung nabagong nanay ko, first time namin nakapunta ng Baguio na seminar. Sa Venus Park Hotels. Ang pagkakaalala ko nun, nasa ano pa tayo, nasa Lampara Restaurant nun. Bible study Bible na study, Wednesday. na Bible study. Thursday, Friday, Saturday, Baguio seminar. First time nakarating doon, dala na namin mga gamit namin. Maraming buong pamilya. O sila ate. Tapos, nang dumating noon, patapos ng Bible study, diretso na kami sa terminal ng Rabbit. Doon kami sumakay papuntang Baguio. Yung pwesta namin nakapunta ng Baguio. Kaya, sobrang tuwa ko. Yun yung simula. Yun yung simula na nakarating ng nanay ko at nagpatuloy na. Dire-diretso na. Yun. Sumagot si Kaabay, oh. Si Kabay daw Pastor sumagot. Alex. O, tama siya. Sabi niya, Larry Castillo. Tapos, Tapos, sabi ni Pastor Alex Kaabay, sabi nung guard sa Wendy's, pag daw parating na tayo, ayan na sila. tamo, tuwan-tuwa. Sabi ko sa inyo, natutuwa eh. Pagka dumarating, ayan na sila. O, kita mo yung tono? Oo, natutuwa. O, Brother Louie, nung araw daw, Yung life verse niya, wala pa. wala pa yung bisikleta eh. Anong bisikleta? Siya lang, kaming dalawa lang nakakaalam nung bisikleta. Parang sa tingin mo, meron pang pangyayari sa buhay mo, no? Kaya nagpatakbo ka ng bisikleta. At meron kang mga newspaper. Ano ba yung... naalala mo? Naalala ko na. Kita mo? Okay. Ako, naalala ko. Kinuwento mo sa akin yun eh. Bisikleta. Ilang years po akong naglilingkod kay Lord. Okay. Nung naglilingkod na siya kay Lord, ito na yung Asawa ko na po, bisikleta. Sister Joy. Nagkaroon po ako ng agam-agam sa puso ko. Agam-agam. Sa Okay. isip ko. Kasi lumalaki yung mga anak ko. Nagdesisyon ako na hindi alam ng leader ni Sister Ligaya Brother Bar. Nag-design ako. Kasi nagtrabaho po ako sa isang kilalang dati nating member. Si China, Chim Batak.
dating matin sa atin. Nagtrabaho ako sa Asia Pacific. So after nun, after 3 years and 8 months ako nagtrabaho doon, habang nagtatabisiklet ako, ulan, init, nagkasakit na ako, yung dati kong katawan, yung kagaupuan ko ay namahit ako ng gusto, nawala pa yung dating katawan ko. Mabilis lang. Ngayon nyo lang narinig? De. Alam nyo rin. Tuloy na. Alam mo Nangyari yun. Kay Ching Batak, nagkaroon po ng prayer meeting doon. Nakakatuwa nga kay Lord. 3 years ako nawala dahil sa isang bagay na hindi ko nakayanan. Okay. Hindi ko nasasabi kasi tapos na yun Oo naman. So, nagtilingkod ako. Tuwing dumadaan si Les Taligaya dito sa Ayala, corner Herrera, nakikita ko yung sakyan ng kompi. Yung kanilang sakyan na kotse, yung maliit pa. Yung maliit pa. Yung dumating yun, ako bumabati. Okay. Sabi ko, sa mga tingin sa akin ni Brother Bart. Kasi kumakat ako para ibang klase. Kasi kala, manghihingi ka, ganon. Para nangingi. Nakano sa Herrera, Ayala. Nakahilera, tapos bigla may bisikleta. Naka-stop sa stoplight. Pagbati ko, nag-guls Taligaya, kumusta ka na? Ayun. Yun ang bati sa akin. Ay, mabuti naman. Sabi sa akin, bumalik ka na. Nung sinabi ni Taligaya yun, nagpe-pray ako kay Lord, kung babalik ako, paano yung pamilya ko? Isang struggle nun. Hindi ko iniis mo yung pagpo-full time. Talagang may struggle lang talaga ako. Kasi lumalaki yung mga anak ko, yung panahon na yun. Pero, ang nakakatuwa, nang bumalik ako, timing. Una, nagtatrabaho ko, gusto ko magkaroon ng scooter noon. Gusto mo magkaroon ng scooter? Scooter? Parang pang service ko. Oo. Pero nang dumating yung pagkakataon na nalaman ko magsasaradong kumpanya, nakabalik ako. Okay. Nakabalik ako, ang iba na namamahala ngayon, yung anak mismo nung boss namin doon. Ang nakakatuwa, yung pagbalik ko, pagbalik mo kay Lord dito? Pagbalik ko kay Lord, sunod na po yung pagpapahal ng Panginoon. Ngayon, isa sa mga struggle ko, yung mga anak ko, paano ko paaral? Ang nakakatuwa, yun na napunta ng ate ko sa Australia, doon nagsimula na suporta ng pamilya ko. May mga pamamaraan si Lord na hindi ko alam kayang isipin na yung pala ang plano niya. Sabi niya, iba ang kaisipan ko, iba ang kaisipan ng Diyos sa Isaiah yun. So nangyari yun, iba yung ginagawa ng Diyos sa pamilya ko. Nagpe-pray ako, Lord, pinagpe-pray ko si Sam. Si Sam noon. Yung panganay ko. Ilan pa ang anak mo pa noon? 2 pa lang siguro? O isa? 2 na. 2. Si Johnny at si Sam. So, buti nakilala ka ng mami. Sabi mo, pumayat ka, dahil sa araw, ang itim, ganito, nakilala ka pa? Nakilala ako. Ngayon, malusog ka na eh. Malusog na po. Saan na ba yun? Sorry. Saan na ba yung nahinto kami? Hindi, yung sabi niya, hindi, nung nandito na siya. Tapos, pinagpala si ate mo, nag-support, tapos pinagpe-pray mo si Sam. Sige, tuloy. So, pinag-pray si Sam, nag-aaral siya sa UCA. Dumarating yung nung magka-college na siya, tapos na siya, naging honorable mention siya sa UCA mismo. Parang ang dating sa akin, first honor, parang gano'n. Nag-enroll siya sa UST, hindi ko kalahin makakapasok siya. Mga ilang taon na nakakaraan, nang siya nag-aaral na, nakikita ko ang sikap ng anak ko, kahit bumaba, pumapasok, papuntang UST. Kahit bumabaha, pumapasok yan. Kasi kung gusto sabi ko, kung gusto mo makuha yung gusto mo, pagsikapan mo. Nang dumating yung pagkakataon na siya pag-graduate na, ito yung hindi ko inaasahan. Naging valedictorian siya ng UST. Cum laude. Cum laude na. Oo. So, umakyat ka sa Umakyat ako sa stage, tuwan-tuwa ako. Hindi ko kala. Maiyak ako. Cum laude. Yes. Pinagpala po sila talaga sa mga anak nila. Sabi ni nag-comment si Brother Joe Mario. Sabi niya, nagwapuhan ka daw kay Louie, kaya mo sinagot eh. Sabi ni Brother Joe Mario. At si Arnold daw, magkatabi pala kayong natutulog noon. Nagkasya daw kayo sa double deck kasi maliit ka lang. Bakit, Joe? Lumaki ba?
So, ganun ang katagal si Brother Louie, So, no? matagal Sister na po Joy, po. 1981. Dalawa 87, sila nun, pumirma. dalawa sila nun. Si Louie, ganun din, ano? Magkakasama Glory to kami sa God. choir noon. Ngayon, Mga panahon na yon. yung- Tapos si Sister Janina ang aming teacher doon. Eh, sinasabitan mo, talagang tutululuha mo doon, brother. Yung nakita ko doon yung sa Facebook na kinunan ko, tapos kinukunan kasama namin yung mga bata, si Sarah, si Jolly. Hindi ko dinala sa akin ng L300. Maiyak-iyak ako dahil hindi ko kalahin magkakaroon ng ng anak ko. Blessing ni Lord yun. Blessing, diba? hindi ko naranasan yun. Matalino naman ako kaya tamad lang. May Brother nangyayari Louie. na talaga yung nangyayari Brother nun. Louie. Kailangan magsikip lang. Ano ba yung naging mo? Life verse mo? Light verse ko po sa Isaiah 43 na do not be afraid, I am with you. I call you by your name. You are mine. You are mine yung kanta nakalagay. natin ngayon. Oo. Yung natanggap ko yun, unang pasok ko rin, takot na takot ako. Kasi wala akong kaalam-alam eh. Okay. Basta alam ko, mag-pray meeting. Sa ama ng Diyos, yung nagkaroon ng lockdown, nalungkot talaga ako. Kasi una, walang pray meeting. Anong gagawin ko? So, nagpe-pray ako kay Lord. Ayun pala, may gagawin si Lord na get together kami mga anak ko. Nakikita ko yung kahinaan ko, sila yung, although si Lord ang kalakasan ko, sila yung at nagpapalakas sa akin pag ako'y nangihina. Natuwa ako kay Sam. Okay yan. Kay Sam, dahil nagsikap talaga siya. At nakakatuwa nga sa Panginoon dahil yung Psalms 37 verse 4, seek you happiness to the Lord and will give you the desire of your heart. Doon mismo nabunga yung pagsisikap ko ng paglilingkod kay Lord. Lahat ng, totoo lang po, lahat po ng board nakasama ko na po eh. Ang naging matagal kong kasama si Pastor Ray Lau. Nakasama ko si Tess Biloria, krami pa yun sa ospital. Ay, Brother Louie, alam mo ba yung yung iyong life verse na yan? Sa buong Bible, merong 365 times na inulit yung salitang fear not or do not be afraid. So kung 365, parang bawat araw sa buong isang taon, meron kang pwedeng baunin na salitang may fear not para wag kang matakot. So, sa dalas niya na, di ba how many, grabe, 365. Ibig sabihin nun, marami talaga tayong mga takot. Pero, marami ring sinabi at pangako ang Diyos para mawala yung takot na yun. No? Amen. Kaya maganda yung word mo na yun. Good, may kanta tayo dyan. Oo nga. Siguro meron kaming part 2. Kasi Part two? naiiksian. Hindi, part 2. Dahil alam ko marami kang ipapatutuo kay Lord. Gusto mo bang nawala na yung fear mo? Gusto mong awitin natin itong May kanta tayo dyan, di ba? Gusto mo, natandaan mo? I do not be afraid. Sige. Tayong lahat. Mga kapatid, bago tayo, hindi naman magpapaalam. Alam kong napakaraming karanasan ni Brother Louie, tsaka ni Gary. Oh. Alam ko, nakasama ka ba ni Brother Ben? Ha? Ben? Ben, Alaray? nakasama ko po. Peli? Feli Alaray. Tignan, dami. Si Sister Clarita. Sis Clarita siya ang kasama ko sa Sister Bulacan. Sol. Sister Sol, naabutan ko Si yun. Brother Benny. Benny Kita Calderon. Ang dami na eh. Napuntahan ko yun. Kaya may part 2 tayo. Part Next year naman, ha? next year. Kakanta. Kakanta pala. Okay. Pero yung fear mo, gone. Wala na. Wala na po. Kaya ngayon ang word na binigay sa kanya ni Lord Pero eh. hindi nawawala so fear nawala. Oh. Pero hindi nawawala sa iyo. Alam mo kung ano? Ano po? Pira. Hindi. Ano? Pero ito, positive to eh. Gusto mong malaman? Gusto nyo malaman? O abangan nyo next year. Next year? O ngayon na ba? Hindi. Hindi nawawala sa kanya yung tears of joy. Tuwing tatawagin kita kahit kailan, tuwag magsasalita ka, laging tumutulo yung luha mo kahit praising song.
Oh, Eh, kita totoo nyo. yun. Oh, tama ba ako? Yun ang hindi nawala sa'yo. Ewan ko bakit, Oh, ba't hindi talaga yung ano yun? pagbabago. Trait yun na godly trait. Kasi, siyempre, luluha ka doon sa ginawa sa'yo ng Diyos. Alam ko naman yun. Oh, awitin na namin yung ano. Ano yun? Do not be afraid. Sino nga nag-compose nito? Ooh! Oh, mga kapatid. Oh, the blessings of the Lord, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, be with you all. At kaming mga manggagawa, it is really God's calling and a blessing to all of us na kami nandito. At ay, isa lang pala, meron akong gusto kong panoodin nyo yung bakit tinatanggihan ng mga Hudyo si Jesus Christ. Ito, i-search nyo, nako, mabibless tayo. Si Ethan Barr, ang pangalan niya, no, itong Hudyo na naging Kristiyano. Tayong lahat ng mga Christian. Kasi ang nangyari, sabi niya, pinagpe-pray daw natin yung Psalms 122 verse 6. Nakakalimutan naman daw natin ipag-pray yung Romans 10:1. Naku, napakayaman mga kapatid. Panoodin nyo. Oh, awit na tayo ha. Ay, silang awitin, yung family. God bless mga kapatid. Sige, pakinggan natin yung family ng Belmonte kasi may prepare sila. Okay, God bless, God bless. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Beautiful day. Start praising the Lord. What a beautiful day to honor and thank the Lord. To know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day. Start praising the Lord. I love you more each day. My Lord, I love you more and more each day. To know you more, to serve you more, to love you more each day. What a beautiful day. Start praising the Lord. What a beautiful day. Start praising the Lord. What a beautiful day. Start praising the Lord. Thank you, Lord. Yali, manood na tayo. Ayan. Sa mga kapatid, Good morning.